sa mga private session. Ang status conference ay tinakdang maging bukas May sinasabi na naman sa maaaring news. magsagawa ng mga private session. Hinako lang sandali. Kakailanganin. Sabi, pinayagan daw si Digong na hindi daw humarap dun sa hearing, di ba? Ako, hindi ako naniniwala sa news kasi tingin ko manipulated, controlled na yan ni ICC at saka ng government. At saka ng proof natin na ayaw talaga niyang umattend. Baka pinapalabas lang nila na nakiusap pa si Digong kuno na hindi siya haharap. Baka nga excited si Digong. Iniiwas talaga siyang iharap. Imagine, hindi siya haharap. Yun na nga lang, hindi siya haharap. Yun na nga lang yung chance niya para magsumbong sa mga Pilipino. Iniiwas lang siya. Tingin ko pinapatay na talaga siya doon. Baka nga dinideny pa nila yung health status niya talaga. Kunwari, naka-monitor yung family niya. Pero kung tutuusin, baka hindi naman talaga. Ngayon, hindi mo rin masabi talaga. Baka may mindset din yung family. Every time sabi nila, okay lang si Digong. Malay natin, baka nga patay na siya dun eh. Hindi natin alam ang totoo. Tapos, pag hanggang yan, patagal lang na patagalin. Kunwari buhay pa siya, tapos bandang huli, dun lang nila amin na patay na siya. Diba? Pag gano'n, hindi na nila mapakinabangan yung diba? Wala na. I mean, for as long as mapakinabangan pa nila yung pagsinungaling nila na buhay pa siya kunwari. Ako niisip ko, patay na siya dun eh. Tapos, kaya mo, hindi na naman siya harap. Kaya, paano makikita sa Digong? Bobo talaga. Masyadong na-estimate ang mga tao. Kaya kayo, huwag na kayo maniwala. Kahit ang maglita sa social media. Ako, hindi ko na pinaniniwalaan. Lahat na marinig ko, lahat ko na question ko. Tsaka pumasok na rin tayo sa end times, diba? Katapusan ng paglilitis na yun nga, yung mga pantas lang talaga nakakaintindi. Yung mga bright. Kaya kayo, mananakinig kayo sa mga pantas katulad ni Soriano. Ang mga pantas para sa akin, sila yung mga nagturo noon nung buhay pa sila, patay na sila ngayon, katulad ni Soriano. Ganyan. Mahirap din marami silang paniniwalaan mo, diba? Pero, paano ka pa maniniwala sa buhay? Ngayon, paniwalaan natin yung mga kakamatay lang. Ganyan. And, kung talagang kakamatay lang, kasi nga, kailan lang sila nangangaral. Si Eli Soriano kasi nabanggit na niya yung bago siya mamatay. World Health Organization, mga GMO, nabanggit niya yan sa mga turo niya. Pinaniniwalaan niya, yun yung mga pumasok na o mga nasa mundo na gumagawa ng masama, intentionally. Yun yung mga napakinggan natin lately. Intention talaga nilang magpakayaman, para yumaman, gagawa talaga sila ng conspiracy against the poor, against sa mga innocent, ganyan. Ang church pala niya is COG, no? Church of God. Tapos dating daan. So, dati siya kasi sa Iglesia ng Diyos. Pinaglalaban kasi niya sa paniniwala niya ang nagtayo ng church si God, hindi naman si Christ. So, hindi Iglesia ng Cristo, kung hindi, Iglesia ng Diyos. Although, dati siya sa Iglesia ng Diyos, tumiwalag din siya doon. Kaya nagtayo siya ng sarili niya, Church of God. Kaya, puro may nakita din siya doon na hindi niya gustuhan. Ngayon, kaya, nakikinig din ako sa kanya lately, mga Bible studies. Marami naman tayo natututunan. Ayan, so, ito na, ang utak na nabiktima ng maraming anesthesia, okay, sa panganganak. Ayan, sana tanong nyo na lang ako kung gusto nyo. Liabilities in 2025.